Noong dekada 60 at 70, iisang boses ang madalas marinig sa mga jukebox, sa mga sinihan at sa mga radyo sa buong Pilipinas. Isang lalaking na mayagpag sa pagkanta. Sinubukan ang pag-arte, pumasok sa politika at kalaunan ay kinilala bilang hari ng jukebox. Siya ang tinaguriang Jukebox King, Plaka King at Singing Heartthrob ng kanyang henerasyon. Sa kanyang kapanahunan, marami ang nag-akalang Amerikano ang lalaking ito dahil sa mistiso niyang itsura, sa kanyang kakaibang karisma at sa kanyang apelido na Wood na lalo pang nagpalakas sa kanyang datingan. Tunay nga na hindi maikakaila na siya ay pinagkaguluhan ng mga nagagandahang dilag saan man siya magtungo. Nakilala si Victor Wood sa mga awiting tumagos sa puso ng masa. Mga kantang naging saksi sa ligaya, lungkot at alaala ng isang buong henerasyon. Ngunit sa kabila ng matinding kasikatan, tumating din ang araw na namaalam ang alamat na ito. Isang pagpanaw na nag-iwan ng maraming tanong at isang buhay na hindi alam ng marami ang tunay na pinagdaanan. Sa video na ito, balikan natin ang nakaraan ni Victor Wood, kung gaano siya kasikat sa rurok ng kanyang karera, kung gaano kahirap ang kanyang mga pinagdaanan, kung bakit siya tinaguri ang Jukebox King ng kanyang panahon, ano ang dahilan ng kanyang pagpanaw, at ang tanong na matagal nang bumabalot sa kanyang pangalan, totoo nga bang nagbenta siya ng mga kaldero sa Estados Unidos? Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Noong Pebrero 1, 1946, isinilang ang isang batang kalaunan ay magiging boses ng masa. Yan si Victor Nobleza Wood na mas kilala ng buong bansa bilang Victor Wood. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang ina sa isang American serviceman na nagngangalang Sergeant Kaki Wood. Isang ama na hindi niya kailanman nakilala mula nang siya isinilang. Bagamat may 3 siyang elder half-siblings sa panig ng kanyang ina, lumaki si Victor Wood na may bakanteng bahagi sa kanyang pagkatao. Isang tanong tungkol sa ama na kailanman ay hindi nasagot. Ang kanyang ina ay si Ginang Rosario Nobleza o mas kilala sa kanilang lugar bilang si Tiyang Saring, isang babae na kilala sa paggawa ng mga halamang gamot o mga organikong pabango. Simple ang kanilang pamumuhay pero sagana sa sipag at diskarte. At higit sa lahat, may isang bagay na hindi maikakaila. Mahilig talagang kumanta ang kanyang ina. Dito nagsimulang mabuo ang musika sa buhay ni Victor. Isang regalong namana niya hindi sa karangyaan, kundi sa dugo at puso. Sila ay tubong buhi, Camarines Sur. Namulat ang batang si Victor sa payak at tahimik na pamumuhay sa Bicol. Kasama ang kanyang pamilya, natutunan niya ang halaga ng pagtutulungan, pagtsatsaga at pangarap. Ngunit hindi nagtagal, sa edad na 9 na taon, lumipat ang kanilang pamilya sa Binangonan. Bitbit ang pag-asang doon magsisimula ang mas magandang bukas. Sa murang edad pa lamang, tumutulong na si Victor sa kanyang ina. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napapansin ang kakaiba niyang talento sa pagkanta. Hindi ito ordinaryong boses, may lalim, may damdamin, at may kakaibang dating na humahaplos sa pandinig. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro, ang batang si Victor ay nangangarap na balang araw ay magiging isang sikat na mga awit. Kaya tuwing may pista, patimpalak o amateur singing contest sa kanilang lugar, hindi mawawala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga sasali. Magiliw at masiyahin si Victor, kaya naman madali siyang nagkaroon ng maraming kaibigan. Pero tulad ng ibang kabataan, hindi rin naiwasan ang mga iringan at tampuhan. May mga panahong inaabot siya ng gabi sa mga amateur singing contest at may mga pagkakataon pang inaabutan ng umaga na hindi pa siya nakakauwi. Isang gabi, labis ang pag-aalala ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ate na si Beth. Galit at takot ang bumalot sa kanya. Pero agad din itong napawi nang sa wakas ay umuwi rin si Victor. Sa halip na luha, tagumpay ang kanyang dala. Dahil masayang ibinalita ni Victor na siya ay nanalo sa isang singing contest at hawak pa niya ang premyong bigas. Isang simpleng gantimpala pero napakalaking bagay para sa kanilang pamilya. Sa gabing iyon, hindi lang bigas ang kanyang naiuwi, kundi ang unang patunay na may patutunguhan ang kanyang pangarap. At dito nagsimula ang kwento ng isang batang mga awit na mula sa simpleng entablado ng baryo ay unti-unting tatahak sa landas patungo sa pagiging Jukebox King ng Pilipinas. Habang lumalaki si Victor,
mas lalong lumitaw ang kanyang kabutihang loob at kasipagan. Sa murang edad, hindi lamang siya isang kapatid. Siya ay tila tumayong ama sa kanyang 3 kapatid na babae. Araw-araw, handa siyang magsakripisyo. Madalas, nag-iigib siya ng tubig para magamit sa kanilang bahay. Isang simpleng gawain, pero simbolo ng responsibilidad na kanyang niyakap ng maaga. Ngunit habang siya ay nagbibinata, dumating din ang isang yugto ng kanyang buhay na puno ng pangarap, damdamin at unang pagmamahal. May isang dalagang naging kanyang inspirasyon at hinangaan. Isang pag-ibig na akala niya'y magiging sandigan niya. Ngunit sa halip na saya, sakit ang kanyang natanggap. Si Victor ay nabigo, nasaktan at iniwan. At kasabay ng pagkabigo sa pag-ibig, dumating ang mas masakit na panlalait ng mga taong nakapaligid sa kanya. May mga kapitbahay na minamaliit siya, tinatawag siyang mangmang at sinasabing wala raw siyang mararating sa buhay. Ang bawat salitang yun ay tumatak sa kanyang puso hanggang sa isang gabi, sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, si Victor ay nawala na ng pag-asa. Sa pritil ng Talim Island sa Binangonan, Rizal, gumawa siya ng desisyong muntik nang magtapos sa kanyang kwento. Dahil tumalon siya sa tulay, dala ang sakit at pagkadurog ng puso. Ngunit sa gitna ng dilim, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Si Victor ay nailigtas. At sa sandaling yon, doon siya natauhan. Naisip niyang hindi natatapos ang mundo sa isang pagkabigo, na hindi lang iisa ang babae, at higit sa lahat, may dahilan kung bakit siya nabuhay. Sa halip na lamunin ng panlalait at pangungutya, ginawa niya itong daan para magsumikap. Ang sakit na misang nagpabagsak sa kanya ang siyang nagtulak upang bumangon. Kaya naman dala ang bagong determinasyon. Lumuwas siya ng Maynila upang hanapin ang kanyang kapalaran. Iniwanan niya ang kanyang ina sa lalawigan, kasama ang pangakong babalik siya na may maipagmamalaki. Pagdating sa lungsod ng Maynila, nanirahan siya sa Sampaloc sa isang squatters area. Malayo sa karangyaan pero malapit sa realidad ng buhay. Doon niya pinagpatuloy ang pag-aaral sa sekundarya at upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, si Victor ay gumigising na madaling araw, nagsa-sideline sa pagtitinda ng dyaryo at pagkatapos ay didiretso ng pumasok sa paaralan. Pagod ang katawan pero buhay ang pangarap. Sa bawat dyaryo na kanyang naibebenta, unti-unting nabubuo ang landas patungo sa kanyang pangarap. Isang landas na hindi niya alam na hahantong sa pagiging jukebox king ng Pilipinas. Hindi naging madali ang buhay ni Victor Wood sa Maynila. Wala siyang ibang inaasahan kundi ang kanyang sarili lamang. Matapos siyang makatapos ng sekundarya sa Jose Abad Santos High School, tumating siya sa isang mabigat na desisyon. Yan ay ang huminto muna sa pag-aaral. Hindi dahil sa kawalan ng pangarap, kundi dahil sa kakulangan ng pera. Pinili niya munang magtrabaho. Pumasok siya bilang kargador, nagbubuhat, nagtitiis, nag-iipon. Dahil ang bawat pisong kanyang kinikita ay may iisang layunin. Yan ay ang makapag-aral ulit balang araw sa kolehiyo. Pero sa gitna ng hirap ay hindi naman niya binitawan ang musika. Isang araw ay nagkaroon ng amateur singing contest sa kanilang lugar. Dito ay sinubukan ni Victor ang kanyang kapalaran. Ang una niyang inawit ay ang Unchained Melody. At doon nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Nanalo siya. Mula sa paligsahan na yon, nagsimula na siyang kumita sa pagkanta. Pero kapansin-pansin na hindi niya inuuna ang sarili. Tuwing umuwi siya sa Binangonan, ang kanyang mga napapanalunan ay bumibili siya ng damit at mga pasalubong sa kanyang mga pamangkin. Isang simpleng kilos pero malinaw ang puso ng batang mga awit. Hindi lang nga ang sarili ang kanyang pinapangarap, kundi ang pamilya. Noong siya ay 17 taong gulang, taong 1963, sumubok si Victor sa mas malaking entablado, ang tawag ng tanghalan. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi siya pinalad na manalo. Para sa iba, maaaring yun na ang wakas. Pero para kay Victor, iyon pa lang ang simula ng mas malaking pagkakataon. Dahil sa kanyang paglahok, siya ay nadiskubre ni Pablo Gomez. Mula rito ay nagsimula siyang mag-extra sa mga pelikula. Agad na namukod-tangi ang kanyang mestisong itsura at kagwapuhan. Kaya hindi nagtagal ay binigyan siya ng kontrabida role sa isang pelikula sa Sampaguita Pictures. Habang unti-unting pumapasok sa mundo ng pelikula, nakilala niya ang isang alamat, si Pelita Corrales. Dito muling nabuksan ang pinto para sa kanya sa musika. Naibahagi niya ang kanyang talento sa pag-awit. At hindi nagtagal na isama siya
sa isang live concert ni Elizabeth Ramsey. Ang concert na yon ang nagsilbing tulay papasok sa Philippine music scene. Dahil sa kanyang talento at kakaibang boses, napahanga niya si Oski Salazar na sa kalaunan ay ipinakilala siya kay Vic Del Rosario, isang music producer ng Vicor Records. At doon tuluyang nagbago ang kanyang kapalaran. Hindi nga nag-atubili si Vic Del Rosario. Agad siyang pinapirma ng recording contract. Inilabas ang kanyang kauna-unahang studio album na binubuo ng mga cover song na sumikat noong dekada 50 at 60. Kabilang mga kantang ito, Hacienda Star. I'm so hurt. Hindi nagtagal ang mga awiting ito ay tinangkilik ng masa. Maririnig ang kanyang boses sa mga radyo, sa mga jukebox, at maging sa mga karaoke night spot sa iba't ibang sulok ng bansa. Unti-unti, may isang pangalan na palaging pinipindot sa jukebox, ang pangalang Victor Wood. At dito nagsimulang mabuo ang titulong magbibigay sa kanya ng immortalidad sa musika ng Pilipinas. Pagsapit ng dekada 70, tuluyan ng sumabog ang pangalan ni Victor Wood sa industriya ng musika. Hindi na siya basta mga awit dahil siya na ang boses ng masa. Noong 1970, sunod-sunod ang paglabas ng kanyang mga studio album. Isa na rito ang I'm Sorry, My Love. Kasunod ang Mr. Lonely noong 1971 at In Despair. Hindi pa raw natapos ang kanyang pamamayagpag. Noong 1972, inilabas ang album na Memories na lalo pang nagpatibay sa kanyang pwesto sa puso ng mga tagahanga. Naglabasa na rin ang iba't iba niya pang mga album. Halos taon-taon may bagong plaka si Victor Wood. Sa pagsapit ng 1974, inilabas naman ang album na Ihilik, Plakang Pilipino. Patunay na hindi lamang siya umaasa sa dayuhang awitin, kundi kaya rin niyang iakma ang kanyang boses sa panlasa ng Pilipino. Dahil sa napakalaking kasikatan, sinamantala ng mga record producer ang demand sa kanyang musika. Sa katunayan, may mga panahong umaabot sa 6 na album kada taon ang inilalabas sa pangalan ni Victor Wood. Isang bagay na bihira at halos hindi na mauulit pa sa kasaysayan ng OPM. Marami sa kanyang mga awitin ang naging soundtrack sa pang-araw-araw na buhay ng masa. Kabilang narito, Kay lupit mo pag-ibig. Oh, ang babae pag minamahal, may kursunada. Sumumpa kang ako pang-ibigin. Bakit di kita malimot? Early shells. sa bawat baryo, sa bawat kanto, sa bawat karinderya at beer house, iisa ang madalas pindutin sa jukebox, ang pangalan ni Victor Wood. Ayon mismo kay Victor, ang unang kinilalang jukebox king noong panahon nila ay ang kanyang iniidolong si Eddie Peregrina, isang alamat na labis niyang hinahangaan. Ngunit nang pumanaw si Eddie Peregrina, si Victor Wood ang sumunod sa trono, ang bagong jukebox king ng Pilipinas. Para kay Victor, malinaw ang kahulugan ng titulo. Ang pagiging jukebox king ay hindi para sa mayayaman, kundi para sa masa at mahihirap. Dahil ayon sa kanya, kundi dahil sa suporta ng karaniwang tao, kundi dahil sa barya na inihuhulog sa jukebox, hindi niya mararating ang rurok ng tagumpay. Pero habang nangingibabaw sa musika, hindi rin nagpahuli si Victor sa larangan ng pelikula. Ilan sa kanyang mga naging palabas ay ang Love Kita, Isadora, kung saan nakasama niya ang mga batikang artista tulad nila Amalia Fuentes, Ricky Belmonte, Oreste Ojeda at marami pa. Sa panahong ito, kompleto ang buhay ni Victor Wood, musika, pelikula, kasikatan at paghanga ng masa. Ngunit tulad ng lahat ng alamat, ang rurok ng tagumpay ay may kasamang hamon, isang bahaging bihirang makita ng publiko. At dito magsisimula ang susunod na yugto ng kanyang kwento. Ngunit habang patuloy ang tagumpay ni Victor, unti-unti ring sinisingil ang kanyang katawan at isipan dahil sa sunod-sunod na taping, recording at pagtatanghal. Dumating ang panahong napilitan siyang tumanggi sa ilang proyekto, isang bagay na bihira
para sa isang artistang nasa rurok ng kasikatan? Ano ang dahilan? Yan ay ang sobrang pagod at labis na overwork. Naranasan ni Victor ang isang bagay na hindi nakikita ng publiko. Isang nervous breakdown. Ayon mismo sa kanya, ay naubos niya ang halos lahat ng lakas ng kanyang katawan dahil naibigay niya ang lahat sa entablado at wala nang natira para sa sarili. Dahil dito, napagdesisyonan niyang magpagamot at magpahinga muna at upang tuluyang makalayo sa ingay ng industriya, nagpunta siya sa US. Dito ay hindi siya tuluyang nawala sa musika. Nagkaroon pa rin siya ng mga pagtatanghal, lalo na sa mga lugar na may malalaking komunidad ng Pilipino, tulad ng New York at Chicago. Ngunit ang hindi alam ng marami, sa panahong ito ay kinakailangan din maghanap buhay ni Victor sa ibang paraan. Isa sa mga ikinabubuhay niya ay ang pagtitinda ng mga kaldero. Isang katotohanang minsang naging usap-usapan at kontrobersyal. Para kay Victor, hindi ito kahiya-hiya. Ito ay marangal na hanap buhay, isang paraan upang mabuhay at magpatuloy. Sa kanyang pananatili sa ibang bansa, nakilala niya ang isang Australiana na naging kanyang live-in partner. Ang kanilang relasyon ay umabot sa puntong plano na sana ang kasal. Ngunit minsan, may mga desisyong mas mabigat kaysa sa pag-ibig. Sa halip na manatili sa abroad, pinili ni Victor na bumalik sa Pilipinas dahil may magandang karera at oportunidad na naghihintay sa kanya sa sariling bayan. Isang desisyong nagbunsod ng pagwawakas ng kanilang relasyon. Isang pagmamahalang hindi natuloy dahil sa pinili ang landas ng propesyon. Pagbalik niya sa bansa, patuloy pa ring sumikat ang kanyang mga awitin. Dahil sa paglabas ng benta at kasikatan, nakatanggap pa ng Gold Award ang ilan sa kanyang mga kanta. Patunay na kahit pansamantalang lumayo, hindi siya nakalimutan ng masa. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, isang panibagong mundo ang kanyang pinasok, ang mundo ng politika. Isang hakbang na magbabago sa direksyon ng kanyang kwento at magbubukas sa panibagong hamon sa buhay ni Victor Wood. Matapos ang mahabang panahon sa mundo ng musika, sinubukan niya ang panibagong landas, ang politika. Tumakbo siya bilang Vice Governor ng Rizal. Dala ang pag-asang makapagsilbi sa mas malawak na paraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pinalad na manalo. Isang paalala na hindi lahat ng laban ay nasusukat sa kasikatan. Isang paalala rin na hindi lahat ng gustuhin natin ay pagkakaloob ng Panginoon. Noong 2006, isang revelasyon ang yumanig sa publiko. Inilahad ni Victor Wood na siya ay may 12 anak sa 5 babae na noon ay naninirahan sa Estados Unidos. Isang bahagi ng kanyang buhay na matagal nang nananatiling pribado at isang katotohanan ng kanyang hinarap ng buong tapang. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting humina ang kanyang karera sa music industry. Wala na ang dati niyang ningning sa entablado, ngunit nanatili ang paggalang ng mga tunay na tagahanga. Pinili ni Victor na mamuhay ng simple at tahimik kasama ang ilan sa kanyang mga kamag-anak, malayo sa kamera, malayo sa palakpakan, pero mas malapit sa katahimikan. Hanggang sa dumating ang April 22, 2021, si Victor Wood ay na-diagnose ng pneumonia na may komplikasyon ng COVID-19. Dahil sa pagbigat ng kanyang kalagayan, agad siyang inilipat sa intensive care unit. Kinabukasan, noong April 23, kinumpirma ng kanyang pamilya ang balitang pumanaw na si Victor Wood sa edad na 75 dahil sa komplikasyon ng COVID-19. Ngunit bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, may isang mahalagang bagay ang kanyang ginawa. Ayon sa kanyang mga anak at pamilya, humingi ng tawad si Victor Wood, isang taus-pusong pag-amin sa kanyang mga pagkukulang. Inamin niya sa gitna ng kasikatan, hindi niya naibigay ang sapat na oras sa kanyang mga anak. Ang musika, entablado at trabaho ang minsang naging dahilan ng kanyang pagkawala sa piling nila. Sa kanyang huling sandali, hindi na siya ang jukebox king, hindi na siya ang sikat na mga awit, hindi na ang artista o politiko, kundi isang ama na humaharap sa kanyang mga pagkakamali na may kababaang loob. At dito nagtatapos ang kwento ng isang alamat, hindi sa palakpakan, kundi sa katotohanan at pagsisisi. Sa huli, ang kwento ni Victor Wood ay hindi lang kwento ng kasikatan, hindi lang kwento ng plaka, jukebox at palakpakan. Ito ay ang kwento ng isang batang nagmula sa simpleng pamumuhay na minsang minamaliit, nasaktan, bumagsak, pero mas piniling bumangon. Si Victor Wood ay isang boses ng masa dahil ang kanyang mga awit ay nagmula sa tunay na damdamin.
lungkot, pag-ibig, pagkatalo, at pag-asa. Hanggang dito na lamang po, mga kaibigan, mga tropa. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.